So, good morning my dear friends. Welcome to the grind and welcome to the vlog. Anyway, my dear friends, just a quick update on what's happening on my life. Bigyan na rin natin ng topic since we are having a motovlog, work and leisure kumbaga. May pupuntahan tayong pagkaganda-gandang lugar my dear friends. Doon talaga masarap magmuni-muni. Also, I needed to upload, here are the top 5 people na iiwasan mo talagang pahiramin ng iyong motor. So I started collecting expensive toys for my son. Ibig sabihin, pag may tinuro siya na mamahalin, tapos gusto ko rin, tapos pasok din sa budget, syempre bibilhin ko yun. Boys will be boys, I guess, my dear friends. And another quick update na rin, I just bought an expensive puppy. First time ko kasi makabili ng puppy, and para sa akin, it's a big deal. And it's a big responsibility as well kasi nakikinita ko na yung budget niya. So a quick massive shout out to all the people who supported my videos, those who shared, who commented. Kayo po ang dahilan kung bakit ako may YouTube salary. Syempre massive shout out na rin sa mga tamang tao na yung tipong walang ibang motive, walang ibang strategy, wala lahat. They just wanted to be a friend and they just wanted to be a blessing to everyone. So alam niyo na kung sino kayo. I don't need to mention names. Massive shoutout sa inyo. So top 5 people na iiwasan mo talagang pahiramin ng iyong motorsiklo. Syempre, generous tayo na tao. Magpapahiram tayo pero wag sa maling. May the list. A very strict rule para mabuhay ng mapayapa habang di mo kasama ang baby mo. And sa tingin ko maraming haters magagalit sa akin. Pero sige lang. Okay lang yan. Kaya nyo yan. Hinga lang. One big breath at a time, my dear friend. So, una sa lahat, a no-brainer decision. Ang pinakauna, syempre magdadalawang isip ka talaga kapag ito ang nanghirap sa'yo. Pero tanong ko lang sa'yo, kung ikaw ang owner, papahiram ka ba ng motor mo sa taong walang motor? Magalit na kung magalit, pero it boils down to a lot of factor, my dear friends. Hindi lang naman yung tipong ginudge mo pa agad dahil walang motor. Pero syempre, usually pag walang motor, most likely di rin yan marunong mag-motor. Pangalawa, kung walang motor, usually hindi rin yan sanay sa responsibilidad ng paggastos sa mga necessity ng motor mo. Especially yung mga sudden accidents, kailangan may budget ka rin doon. Pangatlo naman, my dear friends, usually kung walang motor, syempre, wala ding lisensya. Kung walang lisensya, malaki yung chance na pag may hulihan, damay ang motor mo. And something really personal to me. Kung hindi ka sanay sa responsibilidad kasi wala ka namang motor, most likely you would care less to someone else's belonging. Kasi nga nasubukan na rin natin walang motor syempre. So, kapag nakihiram tayo, ingat talaga. Number 2 type of person na yung tipong iiwasan mo talagang pahiramin ng motor. Sa tingin ko maraming magagalit nito. Sabihin ko na ba? Alanganin talaga ako sa taong yung tipong ang alam lang motorin is scooter or semi-automatic. Mas believe talaga ako sa mga rider na sanay talagang mag-declutch. And most likely, mas mabilis din ang utak ng isang rider na sanay sa declutch kasi nga, it's all about decision making most of the time when you're riding fast. Pero hindi ko naman hinuhusgahan lahat. Siguro lang yung tipong tao na sanay lang talaga sa scooter or specifically sanay sa automatic, hindi ko papahiramin sa declutch ko syempre. Pangatlong tao, marami din akong kakilalang ganito. Siguro pwede kong pahiramin within rides, kumbaga, yung tipong group rides kayo, pero yung tipong papahiramin mo tapos maiiwan ka sa bahay. Siyempre, mapapaisip ka talaga kung papahiram ka. Kasi nga, nangyari na rin sa akin. Yun yung mga taong suki na sa semplang. Trust me, my dear friends, when I was a beginner, sobrang suki ko na talaga sa semplang. Pero at least, motor ko lang yung sinisemplang ko. Although may mga naisemplang na rin akong motorsiklo, and to be quite honest, hindi ganun kadali kunin yung tiwala nila. Lalong-lalo na pinakaiingatan nilang possession yun sa kanilang buhay. Lalabas ko pa ba yung pang-apat? Ito naman po yung mga rider. Madalas nagkakaroon ng violation kasama mo sa inuman tapos magyayabang sa ginawa nilang violation. And another part of rider number 4
na hindi mo pwedeng pahiramin ng motor mo, or mag-isip-isip ka na kung papahiramin mo pa ng motor, syempre yung tipong mas mabilis pa sa top speed ng motor mo. So tingin ko nakakatakot yun, my dear friends. Manghiram ng motor mo, hindi naman gagasolinahan, or manghiram ng motor mo, babalik ng madumi, walang balak linisan yung motor mo. So para sa akin, iwas tayo sa mga rider number 4, yung mga rider na napaka-irresponsable pagdating sa motor. Sila yung tipong lasing na nga, manghiram pa ng motor, tapos hindi kayang tuparin yung pangako na sinabi niya. So ingat-ingat tayo sa mga ganyang rider. Usually kamag-anak natin yan, or usually kaibigan natin. Tamaan, huwag magalit. So umabot na tayo sa rider number 5, pero malayo pa tayo sa ating destination. Anyway, my dear friends, the rider number 5, pinaka nakakatakot, is the haters. So bakit mo papahiramin ng isang bagay na pinaghirapan mo ang isang tao na wala namang ginawa kundi kontrahin kasi operasyon mo? Yung tipong babalik na may sira na yung motor mo. So nakakatakot yun. Yung walang ibang bukang bibig na hindi maganda towards you. And trust me, I was on the other side na rin pagdating sa ganun. Yung tipong nasasaktan ako, bakit hindi ako pinapayaran ng gamit nila. Which is naiintindihan ko na ngayon since may responsibilidad tayo ng motor natin. And salamat na rin kay Lord God na yung tipong since I started riding again in 2018, ngayong 2024, wala pa rin tayo sa motor. So that's something I'm proud of, pero I'm carrying the cross all the time with me. Yung tipong kapag sobrang blessed tayo ng ganyan, syempre, we always give it or shout it out for the Lord God. So, and my dear friends, malapit na tayo sa destination natin. Kapag hater ka kasi, usually talaga walang respeto yan sa'yo. At saka mag-isip-isip ka na, my dear friends, bakit mo papahiramin yung tao na walang respeto sa'yo. And most likely, nangyayari yan sa mga new riders. Hindi pong bibili ng bagong motor, eh syempre hindi pa naman kagalingan, tapos sobrang dami ng maririnig mo sa kanya. So ayan, massive shoutout sa aking mga new rider friends, lalong lalo na yung mga bumili ng Fascio. And sa tingin ko, ang Yamaha Fascio talaga is a go-to kung isa kang beginner. I would definitely advise you or encourage you to buy a manual motorcycle, pero yun nga, kung bibili ka, number 1 recommendation ko kasi yan kung beginner ka, Fascio, kasi nasa kanya na lahat eh. And I'm planning to buy actually, pero yun nga, enough na sa akin pang daily tong XSR 155 ko. Syempre bibili din tayo ng Fascio, pero yun nga, my plan is to upgrade kung maganda yung takbo sa kita ni YouTube, pero that doesn't matter. I'm happy on what I'm doing, and no pressure kumbaga kapag mag-vlog ka or mag-upload ka, kasi doon nagsisimula yung business first before passion. Syempre gusto din natin kumita, pero mas maganda talaga yung tipong no pressure kumbaga. So, welcome to Mati, and don't worry my dear friends, malapit na tayo. So, konting banking pa. Banking number 1, banking number 2, banking number 3, I hope this is the last, banking number 4, banking number 5, grabe ang daming banking. Matututo ka talaga mag-rides dito eh, para ka lang iba talaga pag anak mo na pinag-uusapan. Okay lang siguro may tumba mo yung motor mo or may nagawang mali sa'yo yung tao na hindi na kahit na sinadya, pero at least it's triggered towards you. Hindi nadama yung anak mo. So ayan, ekis sa akin yung mga taong ganyan. Minsan talaga mahirap paniwalaan yung taong may maririnig kang masama sa iba, pero wala namang masabi sa harapan mo. Wala lang. Sarap lang talaga magmuni-muni, my dear friends.
And minsan kung sino pa yung taong dapat na iintindihan ka sa pinagdadaanan mo, sila pa yung biggest hater mo. Sila yung malakas magpasabong, sila yung sobrang believe sa sarili, nakala mo goods yung ugali nila. Anyway, my dear friends, dito masarap magmuni-muni. Take a look at the view. And kung nakikita nyo kung saan nakaupo si kuya, pwede ka rin umupo dyan. Yung tipong pang budget meal lang yung trip mo, tubig lang yung dala-dala mo kumbaga. Those type of riders na dapat maiwasang pahiramin ng motor mo, let me know in the comment section below kung nagkulang ba ako, or if you have any violent reaction, please go crazy.